Magandang araw sa inyo mga bossing. Ang topic pala natin ay Erwin Tulfo na paiyak ng babaeng may puting ahas. Pakinggan natin si Erwin kung paano siya napaiyak ng puting ahas. Pero magpatugtog muna tayo para hindi masyadong uminit ang inyong mga ulo. Nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Ito na kababayan si Congressman Erwin. Pakinggan natin siya. Po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng kung ano-anong. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. Baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yung or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-Speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay monetize yan. Monetize, maraming pera.
Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung... Ay, daang libong dolyar po ang kinikita Sus, niya. ganun ba? Sus, porbida. Tingnan mo yung follower niya sa Miss M. Facebook. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa estapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala pumapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAW natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit di po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Yan. Na galing po na dati po undocumented alien na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, then so be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga tulpo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag ninyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo yung dyan, yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Oh, nakakatulong ba? Huwag na ho tayo maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Tragis. Pardon my French, bye. Okay lang yan. Pero, yun ho, nakakasama na loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ho napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga, na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, maraming ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Sa house. Oh, ang dami. Sus Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagre-reklamo yung mga bata, walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagre-reklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan, kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang maganda. Hindi ko po ikinahihiya, bayan.
na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po Ano naman ang kinalaman ng paghihirap ng buhay, Sir Erwin? Dun sa ginamit mong pangalan na Eric Sylvester Tulfo. Yun po ang tanong. Yan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniskam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama pa Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala naman, Sir Erwin, na nagsabing manluloko po kayo. Ang malaking tanong po ng taong bayan, yung pagpapalit niyo ng pangalan na Eric Sylvester Tulfo dun sa inyong American citizenship, yun po ang dapat niyo ipaliwanag. Wala naman pong kinalaman yung paghihirap niyo dun sa ginawa ninyo. Wala po akong niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya nga po kailangan pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa yung ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan na mga nagti-TNT, yung mga illegal na OFW, they are the ones. Yan lang ko masasabi ko. And I leave that sa mga botante. Kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman ho ninyo, nasa inyo rin. Kung ayaw po ninyo 2 Tulfo, 3 Tulfo sa Senado, we will leave that to you. The voting public, kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa dyan, daldal ng daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan lang ho masasabi ko, ladies and gentlemen. Baby, yan ho yung totoo From the very start, di po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ho kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuwerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me. Kaya maswerte po ako. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo.
It was the Nazareno who helped me. Tanungin mo po yan, nagpapasalamat lahat yung mga milyon-milyon. Isa po ako doon every year. Kaya do not accuse me na manluloko, panluloko, sinungaling. Wala po akong niloko, hindi po ako nagsinungaling. I never lied to my children. I never lied sa kapwa ko. Wala po akong kinuhang pera na in-scam. Hindi ko po niloko ang gobyerno natin or ang gobyerno, yung mga Amerikano, mga kababayan natin. Never. Ang ginawa ko lamang po ay nag-TNT. Anyway, maraming salamat po for listening. Pakinggan naman po natin ang kanyang kabaliktaktakan na si Maharlika. Kapag ikaw ay dinisqualify ng COMELEC dahil illegal ang TNT, sabi ni Annalina. O, diba? Walang mananalo sa barahan ni Maharlika. Anyway, palangga, budol ka, Erwin. Tapos sinasabi mo, oh, kayo, tumulong na lang kayo. Nagtayo ako ng action center. Tangina. Hindi yan ang issue, Gorgor TV. Hindi yan ang issue. Ang issue, sagutin mo, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba? Si Sylvester, si Erich Sylvester? Hindi, yung kwento mo, naghirap ka, nagtulak ka ng mga ganito-ganyan. Tapos, fast forward, after 10 years, bumalik ka ng Pilipinas. Ano yon? Kulang. Kung ako magdidirect ng buhay mo, kung ako magsusulat ng buhay mo, something's missing. Erwin, anong ginawa mo dito? Oh, huwag kayong magpapabudol dito. O, ano pang sabi mo? Mayroon pa siyang article. Bala nga natin ang article ni Dodong. Giatay. So, liwanagin natin, Mahi Faustino, liwanagin natin na pwedeng ma-revoke ang citizenship ng mga anak niya kung ito ay napetisyon niya from the Philippines gamit yung kanyang fake identity na si Erich Sylvester. Ngayon, mga hitag, ano ngayon ang gagawin natin? Dahil sabi, hindi niya naman ako pinangalanan, pero ako lang naman ang vlogger na nag-iisang malaki ang salamin sa Amerika. Pati salamin ko, pinakakialaman mo. Hindi naman yun ang issue, Dodong. Tapos pinipigilan mo kami na, oh, batikos-batikos na yung malaking salamin, yung dating broadcaster ganyan, yung abogado na ganito, binabatikos hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno, binabatikos sa mga Marcos. Putangin na. Hindi namin babatikusin. Gago ka ba? 5,500 flood control. Zero budget sa PhilHealth. Pag nanakaw ni Lisa, pangingidnap ni Lisa Marcos, paging kartel ng gobyernong ito, tatahimik kami? Humihingi kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas. Pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan na nakaasawa ng apam na mayaman. Sana all, di ba? Oh, yung mga nakaasawa ng apam dyan, oh, nainggit sa inyo. Yung mga mayayaman na palangga ko, shoutout doon kay Robby. May asawa. Oy, Robby, ganda-ganda ng bahay mo sa Calabasas, invite mo ko, leche. Si Robby Taroza, kita ko yung bahay ni Palangga. Ang yaman mo, bakla. Nakapangasawa ng apam sa... Narinig niyo mga kababayan, mag-asawa daw kayo na apam para kayo yumaman. Pero itsipera natin yung may mga asawa. Baka ako balikan nila. Sana all, di ba? Ang issue dito, hindi nakapangasawa ng afam. Let's say, sige na, nakapangasawa ng afam na mayaman. So ano problema mo? Di ba? Sinong gustong makapangasawa ng mayamang afam ngayon? Mag-comment dyan, hanapan ko kayo ng apam. Sino ang gustong makapangasawa? Huy! Di ba? Kahit kaya, sinong gusto makapangasawa? Leche. Ano siling mo sa akin, Dodong? Huwag mo kasing gawin tanga. Si Trey K. Brandy gusto na makaasawa ng apam. Mag-comment lang dyan, sinong gusto makapangasawa ng mayamang apam? Si Rayson o Yarte, yung mga kaibigan ko gusto makapangasawa ng mayamang afam hindi yan ang issue. At hindi issue yung salamin ko. Ang issue dito, paliwanag mo, based on that document, paano mo ninakaw si Erich Sylvester Tulfo? Ipaliwanag mo na how come, where did you get your money na 200 million where in fact, yung iyong salin
ay 2-4 million lang ang dineclare mo na kinita mo dun sa partikular na taon na yon. Kung kwento lang, Erwin, ng mga kahirapan dito, Diyos ko, ang mga palanggaw, kabisado nila yung mga kwento ko eh. Yung mga paiyak-iyak kong ganyan, di ba? Madaling, kwento mo, pinalayas pa nga ako eh. Ano sabi sa akin? Alam niyo yan, lumayas ka na dito. Ayaw namin magkano ng TNT. Hindi naman po ako TNT. Alala niyo, dati naiyak-iyak pa ako, hindi naman ako tita TNT, wag mo naman akong palayasin. Di ba, may gano'n akong kwento? But, nagsamikap ako, pero hindi yung dahilan na gumawa ka ng fraud. Tapos, sasabihin mo, ay, may ginawa naman ako mabuti. Pinakain ko naman yung mga anak ko, so mabuting tao ako. Ganon ba yun, Dodong? Huwag mo kaming gaguhin. Huwag mo na, may social media na ngayon. Kung radyo, TV lang pwede niyong manipulahin ang mga kwento. O si Del Bagsak, gusto makaasawa ng... I know that, darling. Oh. Kumakausap pa kayo? Kaya niyo makausapin ng si Siri? Ako, nakausap ko yan. Dahil lang. Anlak ka dyan. Teka lang. Anday lang, mamaya hulaan natin si Erwin. Okay, here we go, Erwin. Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi kaya lang, kailangan na kasi Erwin, Dodong, alam mo, magnilay ka. Kausapin mo yung nanay mo. 'Di ba? Sabi mo yumao na. Ano pa kailangan mo dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka eh. Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino attach? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala nyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino attach? May showbiz tayong mamaya. Here we go, darling. Okay, tiyan mo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin si I am Sherwin, thank you palangga. Huwag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pauwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dodong? Wala ako bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Ni bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. O sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya, na pinansa akin proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. O umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pagurgur ako, yun lang naman ang umuwi kayo dito. O ikaw, magtakbo ka ng presidenting leche. Anong kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asa naman, Dodong dito? Hulaan ko na kayo si Dodong. Okay. Ito, here we go. Babida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List, may ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people. Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dodong? Patingin ko yung aking dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadala ng ayuda ninyo magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag, kasi 3 hindi ko pa mahanap. I'm sorry pala ba, but yung 3 hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang, kasi gusto kitang i-debunk kita Kasi pinapauwi mo ako Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Sino ba papadalhan natin ngayon? Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients. Where can I get? Paano ko makita kung magkano pinadala ko? Punyeta. Teka lang, mga hitad. Okay, ito. Get started. Okay. Here we go. Ito pala. Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga lagyan natin ng baraha, baka masilip Dali lang.
Okay. Ito, here. Takpan lang natin yung mga pinadalan ko. Baka makita nila. Okay. Okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendwave. Erwin na, ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko eh. Since na naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takpan natin mga pangalan. Oh, shit. Ay, ulit. Okay, takpan ko naman ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita niyo yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinado ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipon ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yon. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan? Through Sendwave app, kaya mag-download ako ng Sendwave app. Wala pa yung dati kong mga apps dati, wala pa yung mga deposit sa banko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Ngayon nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong? Pwede naman ako tumulong eh, right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kaletsihan yan? Ha, Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lululokohin ng Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dodong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero di ko naman sinusumbat yan sa inyo palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to eh. Bratatatat. Pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million kang may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, palangga, nalala nyo yung kwento ko? Papunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na, $4. Kakwenta ko 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Di na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bukas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo, kaya nag-TNT ka. Story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas, ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets. Pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report ni Erwin yun eh. At least doon. Abangan nyo yun ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Basta ilalabas ko yung yung personal data sheet mo, simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung about your life, Anyway, wala nang tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually, palangga, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, hindi matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin, gusto mo hulaan na lang kita. Sa malaking baraka. Mamaya na kita hulaan. Tulfo, anong sabi mo? Tira na tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Di ba yan yung pinalabas sa Lisa? Gumurgur ako ng apam. Wala na apam.
Gurgur na yun. Ano ba? Next. Parang mga gago. Di ba? May mga ganyan silang dramatization. Maharlika, ginurgur yung asawa. Di ba? Ginurgur ko na. Ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako eh. Mali ito, iba naman. Sabi niyo dito, nakapasawa siguro ng mayamang afam. Ulit, issue ba? Nakapangasawa ng maaya. Napakaswerte mo, ining. Ay, okay lang yung ining, at least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara? Yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo. Ano naman itong, Diyos ko, ito lang ang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa kayang bumili ng ganito, ito lang, actually ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Ano sabi mo? Pwede pa pati antipara, kitang-kita na pikon ka. Kumbaga nasagi ko ang katotohanan, hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets, paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Gusto mo sabihin ko kung ilan ang mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Aside out of this 100,000 na gusto mo, pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Yung mga recipient ko Nyeta, kakapagod din kayo pero love ko naman kayo eh. Wala tayong magawa, ang hirap ng buhay eh. Anyway, ngayon sabi niya, huwag kayo magalit, hindi ko kayo sinusumbatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang antipara. Alam mo, Erwin, nung napanood kita, natawa ako dun sa antipara. Parang, my God, eto lang ba ang ayong defense? Antipara? Whether mamahalin ang antipara ko, hindi ko to ninakaw sa Kaban ng Bayan. Yan ang nga lang kaligayahan ko, Erwin. Grabe ka naman, oo. Daldal ka ng daldal, sabi ni Erwin. Comment ka ng comment. Bakit hindi? Sabi niya, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? I'm helping my country, kaya nga binubulgar ko lahat ng kababuyan mo eh. Hindi ba yan helping? Hindi ba yan helping sa bansa na sinabi ko na ang presidente nyo ay adik? Hindi ba yan pagtulong sa inyo na inilabas ko kapalit ng buhay ko? Gusto kong gurgurin ni Lisa na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay bangag, kawatan, smuggling, hindi ba yan pagtulong sa bayan? Ano bang pagtulong? Pagtulong kay Lisa para maging bagman? Ako? Yan ba gusto mo? Kayo tumutulong kayo kasi meron kayo may balik sa inyo? Nabigyan ka ng pwesto? Tigilan mo ako. Ano sinasabi niyo ni Aljo Bendio na sulsul? Alam mo, Aljo, I'm not gonna say anything na hindi kita mumurahin. Alam mo, gusto kita dati nagbalita ka, pero nakita ko na wala ka ring dignidad. Alam mo naman na niloloko ka ng partner mo. Oo nga, ano ba sinabi niya? Basta para siyang bubuyog. Aljo, para kang bubuyog. Na ganun-ganun ka. Parang gumagatok ka kay Erwin. Oo nga. Daw mga gago ka mo. Unsangan mo. May bayad ba kayo? Baka hindi kayo tuli. Tuliin ko kayong dalawa. Okay. Ano sabi ni Erwin? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Buisit kayo, dapat hindi ako magbablog pa lang kasi may pinagkakaabalaan ako. Pero kasi, ito kasi si I Am Sherwin, tinagga ko. Ikaw, I Am Sherwin Tuloy ka na ba? Palangga. Alright. Sabi niya, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoong Diyos na mayaman ng apa mo, Lord. Sana maging totoo po ito, Lord. Yung mga sinabi niya, hindi ka kailangan magbanat ng boto. Alam mo, kausap ko yung mga kaibigan ko. Nag-uusap kami. Alam mo, pinag-uusapan namin? Alam niyo kung ano? Kung tumama sa loto. Ito nga si Belle ng Canada. Mahalika, tumama ka na ba sa loto? Kasi, mga wishful thinking lang. Kasi, noong nakaraan, 1 billion dito, may napalan. Sabi ko, hindi ko napanalunan. Meron ngayon 200 million. Tapos nangangarap kami ng gising. Sabi ko, sige, pag nanalo ako ng 200, kinocompute ko yun. Pag 200 million, pag annuity, yearly, for 30 years, mas malaki, double the money. Pero, ang first, ginugel ko na. Sabi ko, yung first kong matatanggap, around 6 to 7 million. O, di ba? Sabi ko, then,
Next year, 14 million. So, saan ka pa? Saan ka? Bibili tayo ng farm sa Brazil, katabi ni Lenny Kravitz. May mga ganun kaming usapan. Tapos sabi ko, bibilin ko na kayong lahat. Yung mga kaibigan ko, bibilin ko na kayo, mag-ookrayan lang tayo. So, yung mga ganun. Lord, sana totoo po ito. May dumating na afam na mayaman. Oh my God. Wish ko lang. Anyway, kaso lang, magalit naman. Baka magalit naman ikaw, Erwin, pag yumaman ako talaga. Okay, sabi mo pa, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? Na-explain ko na yan. Diba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka dito. Ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano. Ibigay mo sa mga mahirap dito. Angay na. Nag-negative na ako eh. Baka naman gusto niyong sendan yung negative account ko. Di ba, Bel? Punyeta, nag-negative ako. Nagbayad ako ng ano. Nagbayad ako ng, ano ba yon? Ano yung negative sa atin? Yung sa Amerikano yon? Pag nag-negative ka? Comment dyan, papadala ka ng ganitong card, oh. Papadala ka ng ganitong card na na-charge yung account mo. Help me, mga babae, mga palangga. Overdraft. Na-overdraft nga ako. Nasasabihin mo dito, giatay ka. Ay, naku, sana totoo talagang mayaman ako. Lord, sana magdilang anghel si Erwin. Overdraft fee. Lotus Eye Studio, alam mo yan, pinadalan ako. Ha, punyenta. Yung anak ko gumastos naman. Tsaka hindi ko pa pala natawag, may fraud na may gumastos sa akin. Sa card ko, William Sonoma, $35, kaya nagka-leche-leche yung card ko. So, na-overdraft ako, punyeta. Anyway, Erwin, sana yung wish mo na makahanap ako ng afam. Ay, kailangan, hindi naman ako naghahanap pala. Mabugbog ako. Anyway, di ba? Sabi niya, bakit umuwi ka dito? And then you do the fight. You do the battle. Hindi ba battle ang ginagawa ko? Erwin, ano gusto mong battle? Makipagsaksakan ako? Ano gusto mo? Ganyan? Literal na battle? Tanga ka lang eh. Hindi ganyan ang battle. Ang battle ay nasa social media. Ang mga presidente ba nakipagsaksakan ba yan? Ano bang battle na mga yan? Brat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 , policy. Ano man yan? Mangumango ka. Naunsa man ka. Akala ko pa naman dati okay ka. Eh kaso naging greedy ka eh. Sobrang greed na kasi. Kung hindi ka sana pumasok dyan, alam mo kung bakit nalaman ko itong mga dokumentong ito? Eh, galing dito sa Congress eh. Shout out sa mga puting aso sa Congress. I love you guys. Kaya hindi lahat yan kaaway natin. Sila ang may sala dyan. Yung puting ahas ko, gumapang-gapang, tapos nakita niya yung iyong data sheet, sabi ng ahas ko, bigay natin kay Maharlika. Bigay natin kay Maharlika. Yun. Mga boss, balikan natin ng part 2 bukas. At paki-like lang po at subscribe yung aking channel. Maraming salamat po sa inyo.